Okay. So muli mga kapatid, tayo po'y manalangin sandali po. Yung dakilang Ama, kahit po sa maingay na paligid at sa kaabalahan ng tao at sa mga iniisip po namin, Ama, hayaan po ninyo na sumaamin po ang inyong banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan po, ang nais ko po na dumating sa aming kalagitnaan. At amang makalangit, i-refocus nyo ang aming puso't isip sa inyong mga salita upang kami po ay maging malakas sa bawat araw po. At sa kainitan po ng panahon, bigyan nyo kami ng preskong pakiramdam, Ama. At kung may mga bagay po na mali sa aming mga puso, sa gabing ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng aming mga pagkukulang, dakilang Ama. Pakasakdalin nyo kami at pakalinisin ng inyong salita. At samahan nyo kami, ang aming mga kapatid ngayong gabi, nawa dakilang Diyos ay parangalan namin kayo sa mga susunod na mga araw dahil ang sangkakristyanuhan po ay may commemoration sa nangyaring crucifixion ng inyong anak. Father, sa gabing ito, nawa po ay maintindihan namin ang kahulugan kung bakit dumating ang tagapagligtas sa mundo. At ang aming panalangin, O Diyos, ay sa amin kayo ngayong gabi. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Batiin natin yung ating mga katabi, mga kapatid. God bless you. Sabihin po natin. God bless us. Yan, mahalaga po, no? Yung sinasabi po ng Biblia. So basahin ko po mga kapatid, no, yung nakasulat po sa aklat ni Lucas, sa Ebanghelyo po ni Lucas. At ito po yung ating mababasa sa chapter 19. Kaya ang sabi po rito, mga kapatid, no, chapter 19 ng Lucas, at basahin ko po yung pong verse 33. At nang kinalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari, bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At sinabi nila, kailangan siya ng Panginoon. At dinala nila siya kay Jesus, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw nun. At samantalang siya'y lumalakad ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa nipis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang magkatuwa at nagpuri sa Diyos ng malakas na tinig. Dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang nakita na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga Pariseo mula sa karamihan na nagsasabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan. At ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Datapot ngayoy, pawang natatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, kukubkubin ka, gigipitin ka sa maggabi-kabila. At ikaw ay ibabagsak sa lupa. At ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. So ito po yung binasa ko po yung mga kapatid, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At napaka makasaysayan po na yun ng event na yun kasi yun po yung panahon na yun din po yung panahon na malapit na yung araw na papatayin na si Jesus, no? Yung pagpasok na yun sa Jerusalem. Kaya ang mga Kristiyano po bukas ay
magse-celebrate dito no, ng tinatawag na Palm Sunday. Pero ano po, no, may malalim po na insights, no? Yung pagpasok na yun ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Kasi po, sa Biblia po may nakalagay na hula na may darating na hari, no? At siya ay nakasakay sa asno, no? Sa aklat po ni Propeta Zacariah, nakasulat po ito sa sulat ng mga propeta na pag dumating na yung yung hari na tinatawag na Messiah, no? Kasi po sa Israel, ang tawag nila sa hari Messiah, no? Yung ibig sabihin pinahiran, no? At tinawag yon sa kanilang mga dakilang hari tulad ni David, tulad nila Haring Solomon, no? Tinawag siya na Messiah. At sabi po sa Zacariah, ito ang mababasa natin, no? Sa chapter 9, ito po yung nakasulat. Pakinggan po natin ito mga kapatid, no? Zacariah chapter 9. So ito po yung nakalagay. Okay, sabi po rito, verse 9, "Magalak kang mainam o Zion, anak na babae ng Zion, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari, ay naparirito sa iyo. Siya'y ganap na may pagliligtas. Mapagmababa, nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae." At ang sabi po ng verse 10, "At aking ihihiwalay ang karo mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem. At ang mga busog ng pangbaka ay mapuputol. Siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at dagat, mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa." So eto mga kapatid, no, binasa ko po sa inyo yung yung hula tungkol sa pagdating ng Misaya, no, ng Israel. At sabi nakasakay siya sa asno, no, papasok siya sa Jerusalem. At ang sabi ng Biblia, kapag nangyari na yon ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo, no? So magkasunod yung talata, no? Papasok ang hari na nakasakay sa asno, at yung ikalawang talata ang nakasulat, magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Ngayon po ganito, yung nangyari po sa Jerusalem na pumasok si Jesus, ay tinanggap siya ng mga tao. Kaya lang, ito po yung nakakalungkot, no? Hindi siya tinanggap ng religious authorities, no? Hindi rin siya tinanggap, tita, alam naman natin, ng hari, no? Na si Herodes. Kasi si Herodes, siya yung tinatawag na hari noong araw. So, yung nangyari sa Panginoon natin ay, ano to tita, yung tinatawag ito na nagkatuwaan lang yung mga tao, no? Kasi, tinuturing ang ating Panginoon noon na propeta, no? Sa isang account po ng Bible, may mababasa tayo nang si Jesus ay pumasok, tinanong siya, bakit ba nagkakaingay, sino ba yung dumating? Sabi ng mga tao, hindi niyo ba kilala? Yan si Jesus na propeta. Siya'y propeta na tiga Nazareth, no? Galing siya sa Galilea. So, kung titingnan niyo po, nagkatotoo yung hula na pumasok ang Panginoon sa Jerusalem at maraming natutuwa, no? Nagkatotoo po yung propesiya na nakasakay siya sa asno. Kaya lang, yung hindi pa po nangyayari, yung sinasabing sa kanyang paghahari ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo, no? Hindi pa po nangyayari na magkaroon ng peace sa buong mundo, no? Kasi wala pa yung millennial reign, no? Hindi pa dumarating yung paghahari ni Kristo na 1,000 taon. So, mayroon pong tinatawag na gap, no? Sabihin nyo nga mga kapatid, gap. No? May gap, no? So, may gap between pagpasok ng Panginoon natin sa Jerusalem at yung kanyang paghahari, no? Kasi nagkaroon dito ng interruption, no? Ano yung interruption, mga kapatid? Ang interruption ganito, puhulihin siya, di ba? At papatayin, no? Mamamatay siya sa krus, at ang sabi ng Bible ay mapuputol, no? May nakahula sa aklat ng mga propeta na magkakaroon ng gap, no? Mapuputol ang Messiah, no? Kasi siya papatayin, no? So, may mga nag-iisip, no? May mga nag-aaral ng Bible na bakit kailangan mangyari na magkaroon ng gap? Kasi mga kapatid, ganito yan. Kung ang Panginoon natin magtutuloy-tuloy siya sa paghahari, tita, ang nakakalungkot doon, hindi na natin siya makikilala. Ibig sabihin po, hindi kakalat ang kanyang pangalan sa mundo, no? Kasi may hula na kailangan makilala siya ng mundo. Tita, paano siya makikilala ng mundo kung hindi siya ipapangaral? Tama ho ba, no? At paano siya makikilala ng buong mundo
kung hindi siya magiging tagapagligtas. Kasi kailangan ang pagpapakilala sa kanya may dahilan. At ang dahilan, sabi ng Bible sa atin, di ba may nakasulat po na ang kordero ng Diyos ay magiging tagapagligtas ng sanlibutan, no? Yung salitang kordero, mga kapatid, ibig sabihin ng tita, tupang papatayin, no? Kasi po, sa kwento ni Moises, di ba, bago sila makalaya, pinatay muna yung tupa. Tapos yung dugo, ipinahid saan po? Sa mga hamba ng pinto, no? Para makalaya sila mula sa Ehipto, no? So, kung titingnan niyo po, simbolo yun ni Kristo, no? Yung tupang namatay, ang Panginoon yon, no? Na hindi tayo makakalaya sa pagkaalipin ng kasalanan kung walang dugo, no? Kaya kailangan may dugo, no? Mayroong sinasabing blood sacrifice, no? Siguro may nagtatanong sa inyo, bakit bang gusto dugo lagi yung no? Pangbayad sa kasalanan? Kasi po ang dugo ang dahilan kung bakit tayo nagkasala, no? Alam niyo ho ba yun, mga kapatid, no, na di ba sabi ng Bible, na ang tao'y magkasala, tita, no, pumasok yung binhi ng ahas, di ba? Sabi sa Genesis 3. Nakasulat doon na ang tao'y magkasala dahil sumunod tayo roon sa panunokso ng dyablo, di ba? At tuloy, ang nangyari, ang tao ay naging salaman. Ibig sabihin po, namuhay ang tao ng ayon sa laman. Sabi ng Biblia sa Genesis siya, no? Kaya yung dugo na sa atin ay, sabi nga dugo ng laman, tita, no? Kumbaga po, dugo na may kasalanan, no? Yung nasa atin, no? Pinanganak tayo sa laman, kaya tuloy, yung dugong nasa atin ay no? Hindi to dugong malinis, tita, no? Kaya namamatay tayo, no? May sumpa, no? Ganun po. Kaya kailangan natin, may sinasabi sa Bible na si Kristo ay kailangan magbubo ng dugo. No, may tanong po tayo roon, ano ba yung dugo niya? No, ano ba yung dugo ng Panginoon? Dugo ba ng tao yon? O hindi ordinaryong dugo? Hindi ordinaryo. Tama, no? Hindi siya ordinaryong dugo, no? May nakasulat sa Biblia na yung dugo ni Kristo, ang tawag po ay dugo ng Diyos. No, sa Gawa chapter 20. So, tito, yung dugo ng Diyos, kailangan yung ilagay sa atin. Naintindihan niyo po, no? Yung dugo ng Diyos, no? Ang sabi nga, yung dugo na yun na nataga sa krus, dugo ng Diyos yun, na kailangang ibigay sa atin, tita, no? Para antidote, tita, no? Panglinis. Oo, para yung ating makasalanang kalikasan, no? Unti-unting linisin, no? Kaya yung sinasabi na paunang bayad, tita, sa kasalanan dugo, no? Kaya no? Ang Panginoon natin, nakasulat sa Bible, no, na kailangan niyang daanan yon, no? Kaya po may gap, no? Ngayon po, sabi ng Biblia sa atin, nakasulat din na hindi siya tanggap ng mga nasa religious authorities, no? Ano po yun sa panahon po natin, mga kapatid, no, na pag dumating uli yung salita ni Kristo sa atin, no? Kasi po may nakalagay po na hula may propesiya po na ang ating Panginoon ay muling magpapahayag ng propesiya sa panahon natin, ano? Bago yung sinasabing rapture, no? Sabihin nyo nga, mga kapatid, rapture, no? Yun, rapture. Ngayon po may hula sa Bible, no, sa aklat ng Laodicea, sa aklat ng pahayag, no? Na kung saan po doon sa pahayag chapter 3, mababasa natin doon na ang Panginoong Jesucristo ay hindi natatanggapin ng mga nasa church. No, hindi siya tatanggapin, no? Mababasa natin 'yon, ano? May hula na sa huling araw na 'to ay hindi siya tatanggapin ng mga nasa church, no? Siguro may nag-iisip sa atin, ha? Totoo ba 'yon? Di ba sa church, ang iglesia, ang mga church, di ba? Di ba dapat sa mga church sinasamba si Jesus? Paano yung pastor na nasabi na hindi tatanggapin si Jesus? Samantalang si Jesus nga ang dahilan kung bakit may church tayo. Well, mga kapatid, wala rin pinagkaiba yan. Di ba sa Israel? Naintindihan niyo pa yung sinasabi ko pa, no? Di ba sa Israel kumikilala sila sa Diyos? Di ba? Pero nang ang Diyos magkatawang laman, hindi nila tinanggap. Napansin niyo po ba? Di ba, no? Nang ang Diyos nasa laman na, pagpasok niya sa Israel, rejected siya. Di ba? So the same story, mga kapatid, no? Yung kwento, no? Kung paanong nireject si Jesus ng bansang Israel, ang church, sa panahon din natin ay, pag dumating na yung prophecy tungkol sa second coming, hindi rin nila tatanggapin, no? So siguro may mag-iisip, Pastor, mangyayari ba talaga yun? Oho, no? Kasi po, mga kapatid, si Jesus sa kanyang pagdating,
may mapapansin po tayo, no? Ito po, no? Basahin ko po sa inyo yung nakasulat po, no, sa Revelation chapter 3. Ito po yung ating mababasa, no? Okay, sabi po rito, nakalagay mga kapatid, Revelation chapter 3, at ang sabi po rito sa verse 15, ito po ang nakasulat, no? Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, hindi ka malamig o mainit man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero hindi mo nalalaman, sabi ng Panginoon to, na ikaw ay aba, ikaw ay maralita, ikaw ay dukha, bulag, at hubad. No, so ito po, mga kapatid, no, para malaman niyo po, yung binasa ko po sa inyo, ang konteksto nun ay ang church. No? Pinagsasabihan ng Panginoon ang church sa huling araw, na ang sabi niya, sabi niya, no, hindi ka malamig at hindi ka rin mainit, no? Kumbaga po, parang ipinakikita po rito ni Kristo, no, na darating ang araw na yung commitment, no, ng mga Christians, no, ng mga Kristiyano, no, sa salita niya ay unti-unti ng unti-unti pong hindi na po, kumbaga po yung init ng paglilingkod hindi na gano'n, no? Unti-unti na pong maglalamig, no? At ang sabi ng Bible, magiging malahininga. So parang ano po yan, sabi ng Bible, hindi malamig, hindi rin mainit, no? Kumbaga po, may ang tawag doon lukewarm, no? Sa Ingles, no? Lukewarm, no? Kasi po, ang init, kailangan natin sa katawan yan, no? Yung lamig, kailangan din po, no? So kapag hindi ka mainit, hindi ka rin malamig, so kung ikaw ay malahininga, parang wala kang pakinabang. Yung po yun, kumbaga po, hindi ka suiting, no? Walang layunin, no? So sabi ng Panginoon, ang church sa panahon natin ay tulad ng Laodicea, no? Sabi ng church na ito, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. So, kung titingnan nyo po, ipagpapalit ng church ang sanlibutan, no? Kaysa sa salita niya, no? Kumbaga, mga kapatid, kung isipin nyo po, no? Sa panahon na to, ang tao nasa church, pero ang kanilang kailangan mga worldly things, no? Yung mga bagay po ng mundo. Halimbawa, ganito, Panginoon, nasa church ako kasi gusto ko i-bless mo ako materially. No? Ganun lang ang dahilan ng tao, no? Nasa church, pero ang kanilang hinihiling sa Diyos, mga bagay na material lang, mga pangsariling panalangin, ano? At hindi nila ipinagpipray yung pinakamahalagang prayer. At alam niyo po kung ano, di ba? Yung tayo po ay maligtas mula sa kasalanan, no? Ganun po, no? So panahon natin, hindi ganun ang agenda ng church, no? More on pagpapayaman, mga ganun mga kapatid, no? Hindi ko po nilalahat, no? Pero karaniwan, mga kapatid, no, sa problema po, no? Sa problema ng mga church sa panahon natin ay hindi na sila nakapokus sa Panginoon at sa kanyang salvation, no? Sa kaligtasan niya. Nakapokus na lang sila sa mga bagay ng mundo. Ganun po ang church ngayon, eh. Kumbaga parang tumulong tayo sa mga tao, okay yun, no? Nagigita yung church. Mga more on gawain ng mundo, no? Pero yung questionin natin, yung sinasabi na, ang kaluluwa ko ba ay ligtas? Ako ba ay nasa Diyos? Ako ba ay hindi na ba ako nagpapaanipin sa kasalanan? Yung mga ganyang tanong, no? Kaligtasan pa rin ang kaluluwa ang mahalaga sa Diyos, mga kapatid, no? Kaya no? Kaya sa time natin, the same din ang si Jesus pumunta sa kanyang bayan, no? Ang focus ng mga tao noon, tita, ang kanilang hari ay tagapagligtas mula sa political power, no? Alam niyo po kung bakit, 'di ba? Ang Israel kasi noong panahon ni Jesus, sakop sila ng Rome, no? So ang gusto nilang Mesaya, hindi tita tagapagligtas ng kaluluwa. Ang gusto nilang Mesaya, political. Kumbaga tito, dapat yung kanilang tagapagligtas na darating, ililigtas sila mula sa kapangyarihan ng Roma, no? Itatayo ang kaharian ni David, magiging mapayapa sila, no? Sumurot politika. Naintindihan niyo po, no? Na iba yung pakay ni Jesus nang dumating siya. Tama ko ba? Ang kanyang pakay, iligtas ang tao mula sa kasalanan. Amen po ba, no? Yun ang kanyang pakay. Pero tito, nakakalungkot, iba yung mindset ng mga tao noong panahon niya, no? Hindi magkatugma. Naintindihan niyo po, di ba? Iba yung ating in-expect, iba rin yung intention ng Diyos, no? Hindi magkatugma ang Diyos at ang tao, no? May banggaan ng interes.
Kaya sabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaiah, sinabi niya roon na ang pag-iisip ko, hindi niyo naman pag-iisip. Di ba sabi ng Diyos yan? Ang aking plano, hindi niyo plano. Di ba? Magkaiba. Sabi ng Diyos, magkaiba tayo. No? Sabi niya, hindi naiintindihan ng tao yun. No? Kaya mga kapatid, ang Panginoon, nang dumating siya sa kanyang bayan, rejected siya. Kasi hindi siya pumasa sa pamantayan ng Israel. No? Ang pamantayan tita ng Israel, maalis sila sa pagkaalipin ng imperyo ng Roma. Yun lang yun, ano? Maging silang makapangyarihang bansa. Tito, ang Israel hanggang ngayon, malaki ang problema, no? No? Kasi po, problema ang Israel kasi hanggang ngayon, si Jesus rejected pa rin tita, no? At may hula mga kapatid na magkakaroon lang sa Israel ng tinatawag na pag-rise up, no? Magiging ulit silang dakilang bansa kung babalik ulit si Jesus sa kanila, no? At hinulaan na po yun mga kapatid, no? Ngayon bulag sila. Pero sabi ng Bible, pag dumating uli si Jesus dito, bubuksan uli ng Panginoon yung kanilang paningin. At doon na nila makikilala na si Jesus pala ang kanilang tagapagligtas. No? Tama, restoration, no? Manunumbalik. Ang church naman sa panahon natin, bulag kasi nang ang Panginoon ay nagpaparamdam na sa panahon natin, no? Hindi natin pinahalaghan yung rapture, no? Rapture po, sabi nga ng Bible sa atin ay dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. Sabihin nyo nga po, rapture. No? Ang rapture mahalaga, di ba tita? Kasi ang rapture, ang sabi ng Bible sa atin, ikakasal tayo kay Kristo. Naniniwala po ba kayo ron? Di ba na? Ikakasal tayo kay Jesus Christ, no? Kaya, tita, ngayon pa lang, dapat engage na tayo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin dito ng engagement, di ba? Alam natin yun, di ba? Na tayo ay, tali na tayo. Hindi tayo pwedeng makipagrelasyon kahit kanino. Tama ko ba, no? Sa mundo, sa salapi, wala na, no? Dapat sa Panginoon na tayo ng puro, no? Kaya nga, eto sabi ng Panginoon nang dumating siya, bulag kayo, di ba sabi niya? Kung alam nyo lang, sabi niya sa Israel, kung alam nyo lang na naparito ako, no? Di ba sinisigawan pa siya, Hosana, di ba? Nakasakay siya sa asno. Ginawagayway nila yung mga palaspas nila, no? Yung mga tinatawag ng mga sanga ng kahoy, di ba? Nilalatag pa nila yung mga damit nila, no? Pero yung mga tao din yon, ang nagsabi sa kanya na ipako siya sa krus. The same crowd, mga kapatid, no? The same crowd, no? Yung nag-welcome sa kanya, yung tititay nag-reject sa kanya. Naintindihan niyo ba? Yung nagpapasok sa kanya, sila din yung nagsabi na tinatakwil ka na namin, no? Ganon katindi, ganon kalungkot ang nangyari sa Panginoon, mga kapatid, no? Pero tita, di ba? Inulaan na po yun, no? No? Siguro sa mga nag-iisip, napaka-miserable naman ang nangyari sa Panginoon. Propesiya po yun, no? Inulaan na ang sabi, siya itatakwil ng kanyang mga kababayan. Nakalagay sa aklat ng mga propeta. Pero mga kapatid, blessing sa atin, tama ko ba? No? Nang siya itakwil, sa atin naman po ay pagpapala, no? Kasi mga kapatid, pansamantala na binulag ng Diyos ang kanyang bayan para makarating sa atin ang mensahe ng kaligtasan. Amen ba mga kapatid, no? Kaya blessing po yun, no? Yung pagkabulag ng Israel, sa atin pagpapala. Ganon po ang nangyari, no? Pero sabi ng Bible sa atin ganito, huwag daw tayo magmalaki, no? Ginawa ng Diyos yun, para lang tayo ay tanggapin niya, no? Kasi sabi ng Bible, balang araw, bubuksan din ng Diyos yung kanilang paningin, no? At mga kapatid, magkakaroon na po ng unity, no? Ang church at ang Israel. Sa ngayon mga kapatid kasi, hindi tanggap-pitan ng Israel ang church, no? Sa kanila, ang Christianity ay false religion. Alam niyo ba yun, mga kapatid, no? Kung pupunta ka sa Israel at mangangaral ka tungkol kay Jesus, sasabihin nila sa'yo, yung Jesus nyo, hindi namin tinatanggap. Ganon. Pero tita, anong tawag natin sa Israel? Holy Land. Tama ba? No? Pero tita, yung Holy One, hindi nila tinanggap. Tama ba? Kaya, napansin niyo po ba ang gera hindi natatapos? Napansin niyo po ba? Ang Israel po ba mayamang bansa o mahirap? Mayaman, tito, no? Mayamang bansa ang Israel, tita. Mayaman silang bansa, no? Kahit maliit yan. Pero, walang peace in order, tito, no? Walang kapayapaan. Kasi, tita, nireject nila yung Prince of Peace, no? Pero alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, anong sabi ng Bible po? Pag dumating na siya sa Israel, doon na tita yung magkakaroon na ng kapayapaan, no? Kaya lang, kailangan mo nang digmain ng Panginoon yung false, yung Antichrist, no? Kasi ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang Antichrist, siya yung, sabi ng Bible, siya yung magkukunwaring Kristo at
marami siyang mabubudol. Tita, magpapanggap, tama, ang ganda ng word, tita, no? Ang Diablo ay may magkakaroon siya ng representative, no? At magkukunwaring Kristo yung kanyang representative at maraming taong maniniwala. Ang akala ng Israel ngayon, siya na yung hinihintay nila. Kasi dito, ang gagawin ng Antichrist, siya ay maglulunsad din ng political peace. Di ba yun ang gusto ng Israel, no? Political peace. Yun ang gusto nila eh. Mangyayari yun. So, sino mang tao ang makagawa na payapain ng Israel at ang mga Muslim? Alam niyo po, sisiguraduhin ko po sa inyo, kikilalanin ng mga Hudyo na yun ang Messiah nila. Ang hindi nila alam, yun ang Antikristo, tita. No? Kasi ang sabi ng Bible, ang Antikristo, magkukunwari lang siyang man of peace. Pero ang totoo po nun, dahil sa kanya, mga kapatid, no? Dahil sa Antikristo, maraming tao, tita, ang mamamatay. No, kasi ang Antikristo po, sabi ng Bible sa atin ay kanyang hindi niya kikilalanin ang tunay na Diyos. Ganun po yun, ano? Ililigaw niya ang marami tao. Ganun po. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, doon ang mga kapatid, kailangan na mag-intervene ng Diyos sa panahon na yon. Alam niyo po, ang gagawin ng Panginoon sa atin, no? Wala na tayo noon. Tita, no? Naniniwala mo ba kayo, no? Sa panahon ng kapighatian, wala na po tayo noon, no? Kasi kukunin na tayo ng Panginoon, eh, no? Pag ang Antichrist po nasa mundo na, wala na ang totoong church, no? Nasa langit na tayo, no? Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na dahil saved tayo ay parang wala na tayong pakialam. Ang totoo noon, babalik tayo ulit, tita. No? Oh. Pagkagaling sa langit, babalik ulit tayo para isama ng Panginoon sa kanyang paghahari. Pero kasama niya tayong babalik sa mundo para, sabi ng Bible sa atin, para ang Antikristo po ay talunin na. At doon po, pag tinalo na ng Panginoon yon, sabi ng Bible sa atin, yung 1,000 taon ng kapayapaan mangyayari na. Amen po ba? Amen. So, yun mga kapatid, ang senaryo ng mangyayari sa hinaharap, no. Alam niyo po, lahat ng nangyayari sa mundo nakatutok na po ngayon sa event na yon, no. Alam niyo po, nakahula din ang China dito sa Bible. No? Na ang sabi ng Bible, ang China ay gagamitin ng Antichrist. Yan, Tita. ginagawa na nga nila. Ang Amerika, gagamitin din ng Antichrist. Yan. At may hula din sa Bible na may isla, tita. May isla sa Silanganan. Na kung saan matututo silang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sa palagay niyo po, sinong isla yon? Isang bansang isla na kung saan ay ang mga tao kayo manggi ang balat. Sabi ng Biblia, mga kapatid, doon nakalagay sa Isaiah. At sila ay matututong tumawag sa pangalan ng Panginoon. So, ako naniniwala na sa Bible tayo. Yung hinulaan po na kasama tayo roon sa sinasabi na hinihintay natin yung pagdating din ng Mesiyas. Yun po yun, no? So mga kapatid, no? Papalad ba tayo na tinawag tayo ng Panginoon? Yes po, no? Kasi mga kapatid, nireject siya tita sa Jerusalem, no? Pero sabi nga ng Bible sa atin, muli tatanggapin na siya, no? Sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya lang, kailangan niya munang tawagin tayo. Kasi ang Panginoon natin sa kanyang pagbabalik, hindi lang siya solo, tita. No? Hindi siya solo. Hindi na siya nakasakay sa asno. Sana po siya nakasakay? Kabayong puti. No? Opo, so white horse na po. Simbolo po yung tita ng kapangyarihan at kalinisan, ano? Kasi tita, recognized na siyang hari, no? Kasama po tayo sa pagpasok natin sa Jerusalem. So mga kapatid, manalangin tayo, no? Nawa, yung nangyari sa Panginoon na pagpasok ay alalahanin natin yun, na masaya yung nangyari na yon, kaya lang pagkaraan dito ng ilang araw, tinakwil na siya, no? Hindi na siya kinilala at pinapatay pa siya. So alam po natin na may layunin ang Diyos kung bakit nangyari yon. So mga kapatid, mabuti po ba ang Diyos? Yes, mabuti po ang Diyos, no? Mabuti po siya sa atin, ano? At nawa po, ngayong Holy Week na darating ay huwag nating kalimutan ang pagbubulay, no, mga kapatid, no? Dito may gawain tayo sa Biyernes Santo, no? Dito po sa Palmera. Tama ka. Opo, dito po sa White House. Sa mga Palmera dito. Opo. Nasa may ano kayo, no? Meron din po kayo dito, opo. Tayo dito. Tsaka yung mga ibang kapatid sa Bulacan, no? Doon tayo sa tita. Tita, may tanong ako, saan tayo roon? Na lugar? Pwede doon sa harap pa. Marami pa tayo?
Baka, siguro tita, baka marami-rami ng konti. Pwede naman sa kubo, kaya sa marami namang buwan eh. Sa harapan tayo. Oo, Ah, tayo. hindi naman doon mainit ito ng alas 3. Ay, di na. Malamig na. Maalay. Ganun po. Bali sa harapan tayo. Okay, na may mga upuan. Ayun. Sige, ganun na lang gawin natin. Sige mga kapatid. Tapos tita, yung linggo ng pagkabuhay, ay sa ano po tayo? Doon na lang sa ano po, sa church po tayo, sa house church, sa Northridge. Sige po, manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Ama, nawa po, ang inyong mga salita po ay patuloy naming mapag-aralan at patuloy kaming manabik sa mga aral na nakikita namin sa Bible. Ang pagbabalik ng inyong anak, Ama, ay nalalapit na po. Nandito na, nagpaparamdam na siya. At ang mga tao po hindi alam ito dahil as usual, ginagawa namin ang aming mga pangsarili at mga personal na trabaho. Pero Ama, hindi naman malaya ng mga tao na bumalik na palang anak nyo. At nandito na ang kanyang espiritu sa amin, tinatawag kami upang ihanda namin ang aming mga sarili sa kasalan sa langit. Dakilang Ama, nakikita din namin ang mundo ay papunta po sa kawalan, sa isang kapighatian. Nawa po nakahanda kami bilang mga Kristiyano sa gagawin nyo pong makapangyarihang gawa sa mundong ito. Magdala kami ngayong Holy Week, Ama, ay pakabanalin namin ang mga araw na ito at kayo'y maitaas sa buhay namin lagi at kilalanin kayo ng aming mga buhay. Dalangin namin ang mga kapatid, Ama, na paglaanan din nila ng panahon ang pagninilay-nilay sa Holy Week na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Sa pagkakaloob natin, mga kapatid, ay atin pong awitin po ang Seek Ye First the Kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, Ito ngayon, mga kapatid. Dakilang Ama, samahan niyo kaming patuloy sa Semana Santa na ito na darating mula bukas at sa mga gawain po namin sa Good Friday, samahan niyo kami hanggang Easter Sunday. Ama, nawa po ay maparangalan kayo ng aming mga buhay sa lahat ng inyong ginawang kabutihan sa amin. Sa lahat ng layunin niyo, dakilang Diyos. Nawa po maging handa kami sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at nandito na ang kanyang Holy Spirit nagpapahayag ng mga dakilang bagay. Maging magala kami, Ama, patuloy at maglingkod ng taos-puso, buong puso, lakas at kaluluwa dahil maghahari na kayo sa mundong ito. Nalalapit na po ang Panginoong Jesucristo na uupo sa kanyang trono, magala kami. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ama, samahan niyo ang mga kapatid, palakasin niyo kaming lahat, ilayo niyo po kami sa anumang mga karamdaman. Kayo ang magpalakas sa amin habang nandito kami sa mundo. Gamitin niyo kami habang humihinga kami na kami maging daluyan ng inyong biyaya. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen. Praise God po. God bless po. Hindi naman ang mga ang ingay. Hanggang sa matapos tayo.
Nagbabasketball talaga. Ano. May ano talaga. Bili akong yelo. Dito kayo